Ang pagsulpot nga ba ng mga God's Knight sa Elbap at paglaban sa mga to ay isang power-up nga ba para sa Straw Hat? Ang laban na magaganap sa pagitan nila Imo at Luffy ay makakapag-unlock nga kaya sa true potential ng Gear 5 ni Luffy. Halina't samahan niyo ako sa predictions para sa chapter 1189 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng maganap next chapter? Alamin natin. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga gantong content patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory o predictions na parating dito sa channel. Salamat sa pagsuporta mga katambay. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ang mga kaganapan ngayon sa mga dumaang chapter ay nakakamangha pero mas maraming pangyayaring nagpagulat sa atin. Ang ilan nga dyan ay isa pala talagang Celestial Dragon, si Princess Shuri. At anak nga siya nitong God's Knight na si Saint Manmayer Gro. Pinakita rin ang pagpaslang kay King Reuben dahil kontrolado nga ni Imo si Shuri. At ito rin ang may sanhe kaya may pilat sa ulo itong si Brook dahil tinusok mismo ni Shuri si Brook sa mismong ulo nito. Hindi lang yan ang mga nakakagulat na nangyari dahil sa nakaraang chapter nga ay nasaksihan natin ang inaabangan nating paghaharap ng King of the World na si Imo at itong si Luffy. Napakatindi ng simula ng laban dahil ang hirap nga sabayan ni Imo dahil nagpapakawala nga siya ng mga Black Flame o Omen at pag dumikit nga ang ilan sa mga to ay matatarget nga agad ni Imo katulad na lang ng nangyari kay Loki na bigla na lang tinamaan at napabagsak agad ni Imo pero buhay pa naman si Loki. Ang ginawang paraan ni Luffy ay iniiwasan na nga lang niya yung mga binabato na Black Flame ni Imo at nag-transform pa nga ito na parang genie at binanatan si Imo. Pero sa huling mga page ay hindi pa rin talaga kinaya ni Luffy si Imo dahil sinabi nga mismo ni Imo na mahina pa rin talaga si Luffy at hindi nga daw ganyan ang lakas ni Joy Boy dati. Tinusok nga ni Imo si Luffy ng bago niyang labas na espada na ang pangalan nga ay Void. At nagulat tayo dahil sobrang brutal nga ni Imo. Matatalo kaya ng tuluyan si Luffy o may di tayo inaasahan na mangyayari na gagawin nga ni Luffy? Yan ang mga naganap sa nakaraang chapter. Nito kayang parating na chapter, ano ang mga posibleng mangyayari? Alamin natin. Ang mga nasaksihan nga nating mga bakbakan at magagandang kaganapan sa nakaraang chapter ay ginulat tayo sa mga pinakita nitong si Imo at Luffy. Pero ilagay muna natin sa isang tabi ang dalawa na yan dahil panigurado na next chapter ay malamang may mga update tayo sa ibang mga bida natin. Katulad na lang nila Saul at Robin na hindi na natin alam kung ano na ang nangyari sa dalawa na yon mula nung nahanap nila si Biblo at ang mga libro ng Owl Library. Ang maganda lang dyan ay nailigtas na ang mga libro dahil sobrang importante niyan sa kwento at iisip ko nga rin na mukhang yung pinagtaguan nila Biblo na kuweba ay panigurado na malapit doon yung mural ng Elbap at posible na next chapter ay makita na ito ni Robin ng harapan. Lalo't kasama niya si Saul ay silang dalawa ang magde-decipher ng mural na yan kaya nakaka-excite dahil ang daming nilalaman ng mga drawing na yon. Sana mabigyan na tayo ng mga impormasyon patungkol dyan. Malamang din na may mga update din tayo sa ibang giants na kinalaban nga yung Rain God dahil sila nga ang mga umatake dito sa ginawa ni Killingham at kinuha ang mga bata. Siyempre, posibleng may moment din next chapter sila Brook at Shuri dahil nga nakawala na sa yelo ni Ragnir itong si Shuri at makakapag-usap na itong si Brook at si Shuri. Hindi lang natin sure kung ilang minutong matino si Shuri dahil posible pa rin siya na makontrol ni Imo kaya abangan natin yan dahil magandang bakbakan ulit yan. Kasi nga ilan sa mga bida natin ang makakalaban ni Shuri, si Brook, si Nami, si Usopp, si Franky, si Jinbei kasi binabantayan niya si Loki kaya posibleng hindi makasali yan. Pero sapat na yan dahil ando naman si Brook kaya magandang bakbakan din yan. At speaking ng bakbakan, syempre meron ding magaganap na match up sa pagitan nitong dalawang Wings of Future Pirate King na si Zoro at si Sanji. Laban nga dito sa dalawang siraulong God's Knight sa si Summers at Killingham. Dalawang bigating laban din yan. Nung nakaraang chapter nga ay nagkita-kita na ang mga magkakalaban. Nandyan si Zoro na nakipagsagutan kay Summers at inumpisahan na nga din na atakihin ni Summers si Zoro. Biniro pa ni Zoro si Summers na hindi na nga daw makikita ni Summers si Killingham dahil magugulpi daw yon na mukhang tiwala din talaga siya kay Sanji na kayang-kayang gawin ni Sanji ang role niya. Pagdating din naman kay Sanji ay nagumpisa na rin na umatake si Sanji kay Killingham dahil hindi titigil yung sinama nito na God of the Rain kung hindi matatalo si Killingham. Napag-usapan na nga din nila itong Conqueror Saki dahil alam din ni Killingham na yon nga ang tanging paraan na makakapigil sa immortality nilang mga God's Knight. Pero kampante nga si Killingham na
walang ganun si Sanji. Kaya ang yabang nito na lait-laitin si Sanji. Kaso nga lang nalaman natin na nag-usap nga itong si Gaban at si Sanji patungkol dyan sa Conqueror Saki na tinanong niya kung siya daw ba meron nun. Sabi nga ni Gaban na itong si Sanji ay isang candidate para magkaroon nga ng Conqueror Saki. Kaso nga lang may hindi nalalagpasan si Sanji na isang hakbang para makuha ang Conqueror Saki. Sinabi ni Gaban na dapat alisin ni Sanji ang masochistic instability nito para mapakawalan nito ang Conqueror Saki niya. Dahil yung ability na yan ay kailangan daw ni Sanji para nga sa magiging journey ni Luffy papunta sa pagiging Pirate King nito. Dahil posible sa parating na chapter ay hindi lang laban ang makikita natin sa dalawa na to, kundi maa-unlock na rin ni Sanji ang pinaka-aasam niyang Conqueror Saki. Kaya yari talaga si Killingham dito. Same din kay Zoro na perfect match kay Summers. Isang swordsman na naman ang tatalo sa kanya. Nakatulad ng nangyari sa God Valley no na ginawa ni Rayleigh. Expect na natin na malupit na laban ang mangyayari at may mga paniguradong di tayo inaasahan na mangyayari sa laban. Sure ako na makakatakas itong sila Summers pero matatakot na to kay Zoro. Same din kay Sanji. Dahil dito nila marirealize na hindi talaga biro ang lakas nitong dalawang Wings of Liberation ni Luffy. Bago natin puntahan ng panghuli ay saglitan natin yung nakita natin konting pag-uusap ni Joy Boy at ni Imu nung nakaraang chapter. Base doon sa eksena ay mukhang ito yung unang pag-uusap nila Joy Boy at Imu dahil nagtatanong nga dito si Imu kung sino yung kausap niya. Sinabi nga nito na Joy Boy ang pangalan niya. Dahil dyan, pahiwatig na to na mukhang unti-unti na nating malalaman ang history patungkol sa dalawa na to. Asahan natin next chapter na may mga iilan na ilalabas patungkol dito kay Joy Boy at Imu. Ano ang koneksyon nilang dalawa? Baka konting pasilip sa Ancient Kingdom at posibleng ipakita na ang mukha ni Joy Boy. Kaya isang epic na chapter na naman yan. Kung magkakataon na totoong ilalabas na ang ilan sa mga impormasyon patungkol sa dalawa na yan. At panguli syempre, naiwanan tayo ng cliffhanger nung nakaraang chapter dahil nasaksihan natin ang nakakagulat na nangyari kay Luffy. Hindi natin inaasahan na mapapaaga agad yung pagiging brutal ni Imu sa laban nila ni Luffy. Bigla ba naman sinaksak ng panibagong nilabas na armas ni Imu na tawag nga ay Void. Tagusan nga ang tinamo na saksak ni Luffy na nagpagulat sa atin. Trash talk pa ni Imu si Luffy na ang kilala nga daw niyang Joy Boy ay hindi ganon kahina katulad ni Luffy na parang sinasabi niya na ito na daw ba yung bagong Joy Boy ngayon. Nakakainis no? Pero sa totoo lang, mangyayari talaga yan dahil hindi biro talaga nakalaban si Imu. Mula sa pagdating pa lang yan sa Elbap ay marami ng pininsalayang nilalang na yan. Magmula sa mga Giants kay Sanji at Zoro ay doon pa lang hindi na talaga biro si Imu. Napakarami na rin niyang pinapakita at nilalabas na mga armas at kapangyarihan. Yung Omen lang napaka-OP. Ang powers niya na Maki na parang alternate ng Haki. Napaka-dark ng powers ni Imu. Yung mga armas niya na Nemesis, espada rin. Yung Spear, saka yung bago ngayon na Void, hindi biro. Kaya dapat asahan natin na malakas talaga si Imu. Wala tayong masasabi. At itong si Luffy ay magugulpi talaga sa ilang mga laban na magaganap. Pero wait lang ha, may pero. Dahil sanay na tayo kay Luffy na sa mga unang salang niya sa laban ay dehado talaga. Lalo na kung mga top tier ang mga makakalaban niya. Pero alam natin na kayang-kaya ni Luffy yan dahil nga yung gear pip niya ay lagi kong sinasabi na nasa base form pa lang yung Nika. Kumbaga sa damit ay nakasando pa lang si Luffy o nakapambahay pa lang. Hindi pa siya nakapang-alis, nakapang-forma. Kaya asahan natin na sa laban nila ni Imu na yan ay may ma-awaken si Luffy na panibagong powers. At yung pagkakasaksak sa kanya ay posibleng yan ang mag-trigger dahil sa bawat pagkatalo ay may uusbong dyan na bagong kapangyarihan. At malamang na magaganap yan next chapter o sa susunod. Ang pagkaka-awaken sa powers ng Nika form ng panibagong Joy Boy sa era ngayon ni Imu. At ito nga si Luffy. Hindi man totally makakatalo talaga kay Imu ng tuluyan kundi ipapadama kay Imu yung muling pag-usbong ng lakas ni Joy Boy at mapapauwi siya biglaan sa Marjowa. Kung matatandaan nyo ay yung Haki ni Joy Boy kayang makasira ng form ng mga Gorosei at nagpauwi pa nga sa kanila. Tapos si Imu kinabahan nga nung nadama niya ulit yung Haki ni Joy Boy. Kaya posibleng nitong mga parating na chapter ay naku po, ma-unlock talaga o ma-awaken na talaga ni Luffy ang totoong powers ng Nika form. Kaya nakaka-excite dahil hindi lang si Luffy ang magpa-power up dahil ilan sa mga bida natin ay kasama dyan. Kaya abangan natin ang mga kapanapanabik na mangyayari sa mga parating na chapter. Sa lahat ng mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa rin na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na napalupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyayari next chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!